Thank you. Masalamat, Sister Mercy. Magandang umaga po sa aming mga kababayan dyan sa Pilipinas at maging sa Hong Kong. And magandang gabi sa aking mga kapatid dito sa Canada. Okay, tayo po'y manalangin. Salamat po. Panginoong Diyos, sa iyo at sa iyo po namin inaalay ang oras na ito na aming inuhulog sa aming pag-aaral ng banal na salita. Ikaw, tunay Panginoon Diyos Ama, ang mangibabaw sa aming kalooban. Nagdalang lamang po namin na tunay na mabuksan ang aming mga puso sa kapahayagan ng iyong banal na salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Ang iyong salita ang tunay na nag-preserve ng aming mga buhay. Pagpalain mo po ang mga makikinig, pagpalain mo po ang aking bibig, Panginoon, na gagamitin mo ang salita mo. Sa dakilang pangalan ni Jesus, Amen. Okay, muli, maraming po salamat. And praise be to God. Muling napaulakan at nagkaroon ng pagkakataon na makapagtulong dito sa ministry na ito. Without further ado, ang topic ko po ay tungkol sa in English, a healthy me. Ang malusog na ako. In short, ang malusog na ako. Hindi lamang po sa aspeto ng physical na pangangatawan ang kalusugan na pag-aaralan natin. Although importante po siyempre na tayo ay malusog physically, pero ito po most especially ay ang lahat ng aspeto, lalo't higit ang spiritual na kalusugan natin. At ang ano po ba ang mga aspeto ng buhay natin na kailangang malusog? Okay? Physical, mental, emotional, financial, and what else? Social. Socially, and spiritually. Yan po ang mga aspeto ng ating buhay na kung saan kinakailangan na malusog ang ating pagkatao sa mga aspeto niya. Bakit nga po ba? Sapagkat the healthy you and the healthy me ay ang pinakamabuting maihahandog natin sa ating pamilya, sa ating kapaligiran, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at maging sa lipunan. Kung tayo po ay malusog mentally, syempre po kung malusog ang ating isipan, diyan po matuturuan tayong alam po natin ang tama at wastong gagawin. Alam natin ang mga hakbang na dapat nating gawin, na kung saan mag-iingat po tayo na hindi makasakit, mag-iingat po tayo na hindi makatapak ng kapwa natin, sapagkat malusog ang kaisipan natin. Ganon din emotional. Okay? Ano ang mga aspeto ng emotional aspect or in we should be healthy and strong. Yung po bang hindi tayo nababalot ng galit. Hindi po nababalot ng ating damdamin ng pagkabuhi, ng galit, ng hindi pagpapatawad, ng sukla. Kasi yan po yung mga bagay na yan na nananahan sa ating mga puso na pwede pong maging
nagsisilbing lason sa ating buhay kung hindi nga po natin talagang mapaglalabanan at kung hindi po tayo tunay na makakakawala, mapapagaling sa bahagi niya ng ating buhay. Ayan po ang mga ehemplo ng mga halimbawa. Kaya nga po talagang ang pagiging malusog mo, kapatid, ang kalusugan natin, ang kalusugan ng pagkatao mo, ay napakalaking bagay. Napakalaking bagay sa lipunan, hindi lamang sa lipunan, higit sa lahat, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating pamilya. Sapagkat hindi lamang naman po tayo namumuhay para sa ating mga sarili. Meron din po tayong kailangang isaalang-alang na buhay na nakakahalubilo natin na may mga pagkakataon na dumidepende sa atin, umaasa sa atin. Kaya po, kailangan, ano po ang tanging na ipagkakaloob natin sa kanila? Ang malusog nating kaisipan, ang malusog nating damdamin, ang malusog na pagkatao. Ang malusog na ikaw, mga kapatid. Yung bang, kasi kung ikaw ay malusog, may kumpiyansa ka. May kumpiyansa ka na harapin anuman ang sitwasyon ng buhay. May kumpiyansa ka para harapin anuman ang mga pagsubok at problema at crisis na darating sa buhay dahil malusog ka man. Malusog ang iyong damdamin, malusog ang iyong isipan, malusog ang iyong espiritu. Okay? Okay. Mapunta po tayo sa Luke chapter 19 verse 10. Pupunta po tayo sa salita ng Diyos upang makita po natin ang teksto. Okay. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Amen and amen. Ito po ang isinasaad sa salita ng Diyos at ito po ang ating basihan. Ito po ang ating pinakateksto sa mensahe na pag-aaralan natin ngayon. Mga kapatid, sa lahat ng nilikha ng Diyos, at alam natin na ang Diyos ang dakilang lumikha, at ang tao ay nilikha din lamang niya. Kaya mas mataas, ang kataas-taasang Diyos, ang tunay na lumikha sa atin. Kaya ang buhay natin ay nakadepende din lamang sa dakilang lumikha at yan ay ang Panginoong Diyos. Ngunit, take note, ang tao ang pinakamataas na dekalidad, pinakamataas na nilikha ng Panginoon. Katangi-tangi, itinangi, natatanging nilikha ng Diyos ang tao. Sa anong dahilan? Sapagkat tayo lamang po, tao lamang ang nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Ang mga animals, ang mga plants, ang mga trees, ang moon, ang sun, nilikha po yan, ang oceans. Yan po lahat nilikha ng Panginoon, ngunit tanging sa tao niya pinagkaloob na tayo ay likhain niya sa kanyang wangis. Ibig sabihin po nun yung sa kanyang karakter. Yun po ang ating na-acquire nang tayo ay likhain ng Panginoon, nang likhain ng Panginoon ng tao. Nilikha niya sa kanyang anyo at wangis. At yun ay ang kanyang pag-uugali. Ngunit nakakalungkot na po at alam ko naman na alam natin na ang tao ay medyo sumablay, nagkulang
Nagkulang ang tao, napalayo sa Diyos dahil mas ninais ng tao na gawin ang pansarili niyang kalooban kaysa gawin ang kalooban ng Diyos. Na naging dahilan para madungisan. Bakit nadungisan? Dahil natalo ang tao sa pandaraya ng demonyo. At ang nangyari, dahil doon, nadungisan yung anyo at wangis ng Diyos sa tao. Nawala po yun. And as I have said, yun po ang wangis at anyo yun ng Diyos na iniutik niya sa atin ay ang kanyang karakter, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagiging matuwid. Ang kanyang pagiging matuwid at ang kanyang kapangyarihan. At sa pangyayari niya, dahil sa naging kasalanan ng tao, nadungisan po yun. Nadungisan yung anyo at wangis na yun ng Diyos sa tao. At after Adam, nang mawala si Adan, hanggang sa yung mga sumunod na henerasyon ng mga tao na nabubuhay sa mundo, namana yung failure, yung kasalanan ng tao. Ngunit yun po, sa teksto natin, ang Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa upang hanapin ang mga nangangawala. And one way or another po, maliwanag din po sa Biblia, mga kapatid, sino man na napalayo sa Panginoong Diyos, mistulang tunay na nawala. At upang maibalik lamang yung wangis na yun at anyo, ang tao ay kailangan magbalik loob sa Diyos. At yun nga po ang tunay na dahilan kung bakit bumaba ang Panginoong Jesus upang pagbayaran ang kasalanan ng tao. At sa pagbaba niya, ang hinanap niya ay ang mga nangawalang mga anak ng Diyos na nawalay sa Diyos, sa Ama. At yun lamang po ang tanging paraan, mga kapatid, upang ang buhay natin, ang ating pagkatao, ay mabalik sa malusog na kalagayan ito. Ang kalusugan natin, especially spiritual, mga kapatid, at dyan, sa spiritual natin, kalakip niyan ay ang mental, ang ating pag-iisip, at ang ating emosyon. Ang pagagalingin niyan. Kung tayo ay magbabalik loob, kung ang invitation ng Panginoon is magbalik loob sa Kanya. Yun ang panawagan ng Diyos sa mga kaluluwa na nawalay sa Kanya. At mga kapatid, mga kababayan, lahat po tayo nalayo sa Panginoon. One way or another. Sabagat mas sinunod po kasi ng tao, mas sinunod natin na gawin ang pansarili nating kalooban kaysa gawin ang kalooban ng Diyos. And remember, tayo po nilikha ng Diyos upang gawin ang kalooban niya. Hindi po upang gawin ang ating pansariling kalooban. At dyan po nag-uumpisa sa paggawa natin, sa pagsunod natin sa mga kagustuhan natin, nalalayo po tayong tunay sa Panginoon. Napalayo po tayong tunay sa Panginoon. At anong nang mangyayari? Ayun nga po, mga kapatid, ang tunay na kalusugan natin ay manggagaling sa Diyos. Ang kalusugan ng ating isipan, ang kalusugan ng ating damdamin, ang kalusugan ng ating buong pagkatao ay manggagaling lamang sa Diyos. Sapagkat nang likhain niya po tayo, pero perfecto po nang tayo likhain niya.
Ngunit dahil nga po na pumasok ang kasalanan, nasira po yun. Ngunit hindi totally masisira yun sapagkat pinagdala niya ang kanyang buntong na anak na si Jesus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At doon lamang po mag-uumpisa. Mga kapatid, ginawa nang mapasukan ng pandaraya, nang madaya ang tao. At hanggang ngayon, mga kapatid, iyan ang isang numero unong paraan ng kalaban ng Diyos ay ang pandaraya. And sa kanyang pandaraya, maraming nadadaya. Kaya yung mga nadadaya niya, napagnanakawan niya. Ninanakawan niya ng magandang buhay sana. Ninanakawan niya ng yung pagkatao ng isang tao, sinisira niya, dadayain niya, nanakawan niya hanggang sa masira niya ang pagkatao ng isang tao. Hanggang sa pagka nasira niya ang pagkatao ng isang tao, mga kapatid, maging ang kapaligiran niyan, maging ang mga tao na nakakahalubila niya, nakakahalubilo, maaapektuhan. Dahil dahil nga sa wasak niyang buhay. Dahil nga dahil ang kanyang espiritu ay may karamdaman, may sakit. Gawa ng pagsarili niyang kagustuhan, gawa ng mas ninais niyang gawin ang gusto niyang gawin kaysa gawin ang kalooban ng Diyos na naging dahilan para siya ay mapalayo sa Diyos. Mga kapatid, that is the most miserable condition to be with. Ang malayo sa Panginoon Diyos. Pinakamiserabling kondisyon sa buhay. At ano po mangyayari kung nandun ka sa ganung kalagayan? Madali kang magkasakit. Sapagkat wala ang proteksyon ng Panginoon. At hindi lamang physical illness ang sinasabi ko, mga kapatid, especially spiritual. Kasi nga ang pinakakalaban ng ating sarili, mga kapatid, hindi natin nakikita, pero nakikita ng Diyos. Hindi nakikita ng ating mga mata, pero nakikita ng Diyos. At ang tanging trabaho ng kalaban ng ating pagkatao, mga kapatid, upang tayo lamang ay pagnakawan, pagnakawan, patayin tayo, wasakin ang buhay natin. Yan po ang tanging trabaho ng ating ng kalaban ng ating mga kaluluwa at espiritu. But it does not necessarily need to stay that way. Yan po ang dahilan. Ang Panginoong Jesus po bumaba dito sa lupa. At alam niya na sa pagbaba niya dito sa lupa, tutuparin niya ang kalooban ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao na kagaya natin, may dugo at laman, namuhay, nabuto, nauhaw, nagtrabaho, napagod, sapagkat siya ay nagkatawang tao. Ngunit mga kapatid, siya po ay bumaba dito at alam niya na sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, siya ay mamamatay. Siya ay mamamatay sa krus, pero niyakap niya yun, hindi niya tinanggihan, hindi siya nagdalawang isip para bumaba dito at para tuparin ang
kanyang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at alam niya na siya ay mabubuhay dito sa lupa upang gawin ang kalooban ng Diyos Ama. At alam niya na siya ay mamamatay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit niyakap niya, mga kapatid, mga kababayan ko, sa anong dahilan? Dahil sa pag-ibig niya para sa atin. Dahil ayaw ng Panginoong Hesus na tayo ay magpasawalang hanggang mapalayo sa Kanya. Yun ang hindi niya maatim, na tayo na nilikha niya ay malalayo sa Kanya magpasawalang hanggan. Kaya pinili niya na mamatay kaysa tayo ay mapalayo sa Kanya magpasawalang hanggan. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit siya ay bumaba dito, mga kapatid. At higit sa lahat, hinahanap niya ngayon ang mga anak ng Diyos na nawalay sa Diyos at namawala sa Diyos. Ang kanyang kaloob, ang kanyang ini-o-offer ay buhay na walang hanggan. Mag-uumpisa yun, mga kapatid, kung maniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ay bumaba dito sa lupa para tubusin ang ating mga kasalanan at upang tayo ay kanyang patawarin. Kung aaminin natin na tayo tunay na nagkasala sa Kanya, na tunay na tayo ay nagkulang, na nawalay tayo sa Kanya, tanggapin siya, paniwalaan siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Yun lamang naman po, yung pong paniwalaan siya bilang Diyos mo, Panginoon mo, sapagkat siya yun. Mga kapatid, tanggihan man ang tao, tanggihan man siya ng tanggihan bilang tagapagligtas at Panginoon, hindi po mababawasan ang kapangyarihan at otoridad ng Panginoong Hesus. Hindi po mababawasan ang kalwalhatian at kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Tanggihan man siya ng tanggihan ng tao. Hindi man siya paniwalaan, okay, ng sanlibutan. Hindi po mababawasan ang kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Ngunit iyan po ay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapatawaran ay handa niyang ipagkaloob sa sino man na tunay na magsisisi. Mga kapatid, bumaba ang Panginoon upang hanapin ang mga nangawala. At inuulit ko, lahat po tayo'y nangawala. Lahat po tayo'y nangawala. Sapagkat mas pinili po natin na gawin yung gusto nating gawin kaysa gawin ang kalooban ng Diyos na dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Tayo po'y nilikha niya upang gawin ang kanyang kalooban, upang sundin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga ipinagutos. Okay? And take note of this, ang pag-ibig po ng Diyos ay para sa lahat. Ngunit ito po ay sad to say, hindi lahat tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ito po ay iniaalay ng Panginoon at inihahain ng Panginoon para sa lahat. Ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. At yun po ang magiging panimula, mga kababayan ko. Yan po ang magiging panimula upang ang ating buhay ay mailagay sa ayos. Upang maibalik, ma-restore yung original condition natin, which was a perfect condition when we were created by God. Nasira nga lamang po ng madaya ang tao, at hanggang ngayon nagadaya.
At diyan po magpapanimula kung talagang isusuko po natin ang ating puso, ang ating buong pagkatao sa Panginoong Jesus. Diyan po siya ay magsisimula siyang manahan sa atin, okay? In 2 Corinthians 5:15, pakiba na. 2 Corinthians 5:15. Okay, it says here, and He died for all, and Jesus died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Amen and amen. Ito po ang pruweba, mga kapatid. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa lahat, upang sa sino man na nabubuhay ay hindi na mamumuhay para sa kanyang sarili, ngunit para sa Kanya, para kay Jesus na namatay para sa Kanya. Amen? Which means to say, mga kapatid, oras na isuko po natin ang ating buhay sa Panginoong Jesus, hindi na po tayo ang Panginoon ng buhay natin kung hindi siya na. At hindi na ikaw ang mamumuhay sa iyong sarili kung hindi siya na. Ngunit kung siya po, come to think of it, kung siya po ang tunay na maghahari at mamumuhay sa atin, mga kapatid, ang ituturo po sa ating daan ng Panginoong Jesus ay daan na matuwid. Ang ituturo po sa atin ng Panginoon ay daan na maliwanag. Daan na matuwid, daan na tama, talagang dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan, dadalhin niya tayo sa buhay na matuwid, dadalhin niya tayo sa tamang daan. Ituturo niya sa atin ang tamang direksyon. Diyan po magpapanimula na yung dating masalimuot na buhay natin, yung dating madilim na buhay natin, yung dating parang hindi mo na alam kung anong gagawin sa buhay mo dahil ikaw mismo hindi mo alam kung anong nangyayari sa buhay mo. Ang dating buhay na talagang masalimuot, na talagang puro kadiliman. Ang Panginoong Jesus, ang tunay na buhay na pinanggagalingan ng liwanag. Kung papahintulutan po natin at ipagkakaloob natin at isusuko natin ang ating mga buhay sa Kanya, ang ipagkakaloob po niya ay buhay na walang hanggan. At hindi siya papalsos, mga kapatid. Hindi po tayo ililigaw ng Panginoon. Hindi po niya tayo dadalhin sa magubat na daan na kung saan hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Siya po ang daan tungo sa tunay na buhay. At siya po ang magkakaloob. Siya po ang magiging daan upang ang buhay mo ay lumiwanag, upang ang buhay mo ay maging maayos. At higit sa lahat, pagalingin niya ang ating mga kalooban, ang ating kaisipan, ang ating buong pagkatao. Ay lilinisin niya. Kumbaga sa tayo'y nung matagpuan niya, gula-gulanit ang ating mga damit. Gula-gulanit ang ating, at saka talagang marumi ang ating damit. Okay? Which I'm talking figuratively. Ang ibig ko sabihin is, ang ating pagkatao is talagang pulutin niya, talagang
may marumi, papalitan niya yung bibihisan po niya tayo ng malinis na kabihisan. Dadamitan niya po tayo ng kanyang pagiging matuwid. Dadamitan niya po tayo ng kanyang pagiging malinis. At doon po magpapaninula ang tunay na kagalingan. Sapagkat one way or another, talagang mayroon pong karamdaman. Something is wrong. Without God in our life, mga kapatid, it is meaningless. It will amount to nothing. And most of all, there are times na kahit na anong gawin mo, pagtutuwid sa buhay mo, hindi mo kayang ituwid sa pansarili mong kakayahan. Ang tunay na magbibigay ng matuwid na daan sa atin ay ang Panginoon Diyos. At yan ay kay Kristo Jesus. Kung gusto po natin na, sino po ba naman ang may gusto na mamuhay na may karamdaman? Ngunit, inuulit ko, kailangan po higit sa lahat sa mundo na kinagagalawan natin, wag na ang kamunduhan. Sa pamilya na lamang po natin, sa pamilya na lamang natin. Ang pinakamagandang regalo na maipagkakaloob natin sa kanila ay ang malusog na ikaw. Ang pagkataon natin na malusog. Ang pag-uugali natin na malusog. Ang kaisipan natin na malusog. Sapagkat kung malusog ang ating kaisipan, definitely ang kaisipan natin matino. Ang kaisipan natin ay, ang isipan niyan is gumawa ng mabuti at gumawa ng matuwid, gumawa ng tama. At ang damdamin natin, kasi yan lagi ang yan po lagi ang ginagamit natin in our everyday life, mga kapatid. We use our mind and we use our emotions. Okay? And it needs to be healthy. It needs to be healthy for the sake of the people around us, especially our loved ones. And for the sake of the world. Okay? Ikaw, iyan ang parang regalo mo sa lipunan. Ibigay ng regalo mo sa mundo na isa ka sa nakakapag-preserve ng mundo para sa kabutihan. Okay? Isa ka sa nakakapag-preserve sa mundo para makasilayan pa rin ang liwanag. Kung nababalot man na ng kadiliman ang mundong pinagagalawan natin. Mga kapatid. At may pag-asa. May pag-asa tayong lahat. At ang pag-asa natin ay nasa kamay ng Panginoong Jesus. Ng paglakad ng matuwid, ang kabuuan natin, ang personalidad natin upang ito ay maging malusog. Ihain natin ng buong buo sa ating Panginoon. Isuko natin ng buong buo sa ating Panginoong Jesus. And mind you, it is by faith. You can just simply believe what the Word says. Siya pong bahala. He will take care of you because you know what? He created us. He created man. God created man. Therefore, God will take good care of us. Wala ka ni isa man sa atin na nagdesisyon para ipanganak. Pero I will tell you, it is the will of God that you will be born. At ngayon, kung ikaw ay naipanganak, mga kapatid,
na hindi mo pinili na ikaw ay ipanganak. Hindi mo pinili, hindi ikaw, walang nagdesisyon sa atin para ipanganak. Sapagkat merong isang makapangyarihang Diyos na nakaibabaw at nangingibabaw sa ating mga buhay sapagkat siya bilang Diyos mas malaki sa ating buhay. Kaya alam niya kung paano yung patatakbuhin ng buhay natin, nalilikha niya. Amen? Nalilikha niya. Siya ang nakakaalam kung paano patatakbuhin, kung paano palalakarin ang buhay niya ito. Sapagkat unang-una na, tayo'y nilikha niya para sa kanyang kalooban at para sa kanyang layunin. Mag-uumpisa po sa atin, mga kapatid, yung pagnanais talaga na maging malusog tayo. Maging malusog ang ating pagkatao. At yan, inuulit ko, magsisimula yan ay manggagaling sa Panginoon Jesus. Kung tunay na isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Amen? So, yun lamang po. Hindi ko na pakakahabaan dahil alam ko merong presentations na i-prepare ang ating mga kapatid, ang ating mga kababayan. So, ibinabalik ko na po sa MC.